Si Ramon Ang ay tinuturing na isa sa mga pinakarespetado at hinahangaang bilyonaryo sa Pilipinas. Hindi lamang siya tanyag sa larangan ng negosyo, kundi pati na rin sa kanyang mga kontribusyon sa bayan, kababaang loob, at pagiging inspirasyon sa maraming Pilipino. Mula sa pagiging simpleng mekaniko sa Tondo, hanggang sa pamumuno ng isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa bansa. The Philippine Showbiz List presents Gaano Kayaman si Ramon Ang? From small beginnings to big dreams. Isang tunay na self-made billionaire ang 71 years old na si Ramon C. Ang, nakilala rin sa tawag na RSA, na ipinanganak noong January 14, 1954 at lumaki sa Tondo, Maynila, sa isang pamilya may lahing Chino. Ang kanyang ama ay may-ari ng isang maliit na auto repair shop at dito una nahubog si Ramon sa kasipagan at disiplina. Sa murang edad, natuto na siyang magtrabaho at tumulong sa negosyo ng kanyang ama, isang karanasang inilarawan niya bilang pundasyon ng kanyang work ethic. Dito nabuo ang kanyang disiplina, sipag at pagpapahalaga sa simpleng pamumuhay na siyang naging pundasyon ng kanyang tagumpay sa hinaharap. Bilang isang working student, pinagsabay ni Ramon ang pag-aaral at trabaho. Nakapagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering sa Far Eastern University. Upang matustusan ang kanyang pag-aaral, nagtrabaho siya sa iba't ibang sideline jobs, karaniwang may kinalaman sa pagkumpuni at pagbebenta ng mga auto parts. Ang mga karanasang ito ang unti-unting bumuo ng kanyang kaalaman sa negosyo at teknikal na kakayahan. Pagkatapos ng kolehiyo, sinundan niya ang yapak ng kanyang ama sa automotive business. Noong huling bahagi ng dekada 70, nagtayo si Ramon ng sarili niyang negosyo sa Abad Santos, Maynila, kung saan siya nag-aangkat, nagbebenta at nakikipagkalakalan ng mga luxury Japanese vehicles, truck engines at mahirap hanaping auto parts. Isa siya sa mga kauna-unahang negosyanteng Pilipino na nakatutok sa pagbebenta ng dekalidad na Japanese cars sa bansa. Sa mga panahong ito, nag-cruise sa kanyang landas kay Eduardo Danding Coangco Jr. Sa pamamagitan ng anak ni Danding na si Mark, na kapwa rin mahilig sa kotse. Naging malapit siya kay Danding at sila nagkasundo dahil sa iisang hilig sa koleksyon at restoration ng mga lumang sasakyan. Ang kanilang pagtatagpo ay isang pagkakataong tila ordinaryo, ngunit sa bandang huli ay magiging makasaysayan. Mula sa pagiging magkakilala, naging magkaibigan, hanggang sa maging business partners. Dahil sa matibay nilang ugnayan, itinalaga ni Danding si Ramon bilang manager ng Northern Cement Corp. Pagkatapos ng EDSA Revolution noong 1986, napilitang lumisan si Danding kasama si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Habang nasa ibang bansa, si Ramon ang naiwan upang alagaan ang mga sasakyan, ari-arian at negosyo ni Danding. Sa buong panahong ito, nanatili siyang tapat at maaasahan at pinatibay pa ito ni Ramon upang maging isang matagumpay na negosyo. Na makabalik si Danding at muling pamunuan ng San Miguel Corporation, ibinalik ni Ramon ang lahat ng ipinagkatiwala sa kanya, isang bagay na bihira sa panahon ngayon. Dahil dito, mas tumibay pa ang kanilang pagkakaibigan at profesional na relasyon. Ramon Ang's Business Empire. Sa pinamalas ng pagpapalago ng kanyang kumpanya at katapatan, noong 1999, itinalaga ni Danding si Ramon bilang Vice Chairman ng San Miguel Corporation at makalipas na 3 taon noong 2002, siya ay naging President at Chief Operating Officer ng kumpanya. Mula noon sa ilalim ng kanyang pamumuno, itinulak ni Ramon ang San Miguel tungo sa mga bagong taas ng tagumpay at binago nito ang mukha ng negosyo sa Pilipinas. Mula sa pagiging isang kumpanyang gumagawa ng serbesa, ang San Miguel ay naging isang nangunguna sa mga iba't iba pang larangan. Si Ramon ay nagsisilbi rin bilang presidente at CEO ng Top Frontier Investment Holdings Inc. Kasama si Chairman Inigo Zubel, pinamunuan niya ang kumpanya sa pagpasok sa mga sektor gaya ng mining, packaging, property development at iba pa. Noong 2012, nagpa siya si Danding na ibenta ang lahat ng kanyang shares sa San Miguel kay Ramon at sa Top Frontier. Tapat nga na itinupad ni Ramon ang vision ni Dangding na gawing isang malawak na konglomerado ang SMC. Nagsimula si Ramon at ang San Miguel na namumuhunan sa malalaking proyekto ng infrastruktura. Namamahala rin siya sa RSA Motors. Noong 2023, binuksan ni Ramon ang isang modernong poultry production facility sa Davao del Sur na may kapasidad na mag-produce ng higit 80 milyong manok kada taon. Ramon Ang's impact on Philippine economy and society. Kilalang-kilala si Ramon ng mga Pilipino bilang pangunahing pinuno ng dambuhalang kumpanya ng SMC. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam na siya rin ay isa sa mga pinakamalawak na tagapagbahagi ng kabutihan sa bansa. Hindi kasi niya pinagkakalat ang kanyang mga ginagawang kamanggawa. Bagamat isa siyang self-made billionaire, si Ramon ay matagal ng tahimik na nakikipagtulungan sa mga charitable at social-civic organizations na tumutulong sa mga mahihirap at kulang sa pribilehiyong mga komunidad. Noong panahon ng pandemya, dito na ipadama ni Ramon ang isa sa kanyang pinakamalalaking ambag bilang isa sa most charitable billionaires ng bansa.
Sa pamamagitan ng San Miguel Corporation, nagbigay si Ramon ng malalaking personal na donasyon para sa mga manggagawang medikal at sa mga komunidad na salat sa kabuhayan. Ayon sa ulat, umabot sa higit 13 billion pesos ang kanilang inilaan upang tumulong sa mga medical frontliners, mahirap na komunidad at higit 70,000 na empleyado ng kumpanya. Namahagi ang kumpanya ng alcohol at disinfectants, gasolina, medical equipment, cash assistance at iba pang pangangailangan. Ipinawalang bisa din ni Ramon ang toll fees para sa mga frontliners sa lahat ng expressway sa ilalim ng SMC. Nagpatatag pa siya ng isang scholarship grant program sa kanyang alma mater na Far Eastern University upang matulungan ang mga mag-aaral. Si Ramon ay aktibo rin sa mga inisyatibong pagsasaayos at paglilinis ng mga ilog, gaya ng Tulyahan River at Pasig River, gayon din sa mga proyektong nagpapaganda sa daluyan ng tubig sa Kalakahang, Maynila. Dahil sa kanyang mga kontribusyon, maraming parangal ang iginawad kay Ramon. Noong 2019, ginawaran siya ng Outstanding Filipino Award. At makalipas na 3 taon, noong 2022, pinarangalan siya ng French government ng Legion of Honor bilang pagkilala sa kanyang serbisyo at malasakit sa bayan. Bukod rito, pinarangalan din si Ramon ng Forbes Asia para sa kanyang philanthropic work kung saan ay napasama siya sa listahan ng 2023 Heroes of Philanthropy. Bilang nag-iisang Pilipino na nakapasok sa prestihiyosong listahan, si Ramon ay kinilala bilang isa sa mga 15 leading philanthropists mula sa Asia-Pacific region na nagpakita ng taus-pusong dedikasyon at bukas palad na pagbibigay para sa mga adhikain na malapit sa kanilang puso. Sa nakalipas na taon, dahan-dahang ginagampanan ni Ramon ang mas mataas na responsibilidad hanggang sa noong June 2024, siya ay purman na naging chairman at CEO ng San Miguel Corporation. Ayon sa pinakabagong listahan ng Forbes 50 Richest Filipinos na nilabas noong August 7, 2025, si Ramon ay nanatiling ika-4 sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas na may tinatayang net worth na $3.75 billion, mga 205.7 billion pesos. Kilala sa kanyang mga kagawang gawa at nagbibigay tulong sa pagpapaunlad ng bansa, si Ramon ay nag-aalok ngayon ng tulong upang lutasin ang mga problema ng pagbaha sa Metro Manila na walang gastos sa gobyerno. Life beyond corporate walls. Sa kabila ng yaman at kapangyarihan, nananatiling simple si Ramon. Hindi siya mahilig sa publicity. Mas nais siyang tahimik na buhay at may hilig pa rin sa kotse, lalo na sa mga vintage convertibles. Ibinahagi ni Ramon na itinuturo niya sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng kasimplihan, kababaang loob at pagtatrabaho ng patas. Naniniwala siyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ari-arian, kundi sa dignidad, respeto at pananagutan, at sa positibong epekto niya sa lipunan at sa buhay ng ibang tao. Nang tanungin tungkol sa mga susi na kanyang walang humpay na tagumpay, ibinahagi ni Ramon ang mga prinsipyo ng kanyang sariling kodigo ng dangal na mainam sundan ng mga naistularan ng kanyang mga yapak. Anya, be a man of your word, work harder than anybody else, be decisive, be a risk taker. Nothing is impossible. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!